Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules mga lods at grabe mga news natin ngayon mga idol. Syempre nakita nyo naman yung portfolio nyo kanina mga umaga. Pagkagising nyo mga idol, no? So kung nakita nyo, syempre siguro napa-smile kayo mga idol kasi medyo nag-uptrend ang ating market mga lods. At syempre, sino ang mga nakasabay kagabi? Sino mga panalo kagabi, mga idol? At sino ang mga nasama sa statistic, mga lods, no? Pero solid ang nangyari sa atin kagabi, trade natin. At syempre, grabe. Alam niyo yung mga news natin ngayon, mga idol, kakaiba na, mga lods, no? Meron World War 3 na ata, mga idol, eh. Hindi lang nababalita. No? So, marami tayong balita ngayon. Global news, trending news, crypto news, mga idol. So, kung gusto niyo ng ganitong content, alam niyo na, subscribe kayo sa channel natin para hindi kayo mahuli sa mga balita lalo na kapag kinlik nyo ang notification bell dyan mga lods, no? At syempre sana bago tayo mag-start mga idol, palambing naman like ng video natin, no? Malaking tulong na yung like sa ating video mga lods, no? Malaking tulong yan sa mga content creator na katulad ni Jeblo. Okay? So let's go, mag-update na tayo mga idol. Punta muna tayo sa ating chart. Chart muna tayo kasi kanina kagabi, simula kagabi mga idol, no? Medyo nagwagi lang tayo ng kahit papano lumago yung ating trade, mga lods. Ngayon naman, dahil sa kanina kasi sa 1 hour time frame ako nakatingin, mga lods, no? So, nakita ko na nako mukhang yung RSI mukhang pababa. So, nag-short ako, nahuli na nga ako ng short kasi naghatid pa ako, sayang. So, nag-short ako dito na banda, mga lods, no? Dito na banda. So, at sana manalo tayo, mga idol, no? So, dito banda. Pero sa ngayon, negative tayo ng $3. Pero kanina, positive na to ng, ano eh, $8 o $9, no? Pero ngayon, negative kasi umangat eh. Dito na ako banda nag-short. Nahuli na ako pagdating ko, pababa na eh, mga idol eh. Sayang. So, pero okay lang, mga lods, no? Panalo naman tayo kagabi. At syempre, sana manalo pa rin to. No, hindi tayo papayag na matatalo tayo dito, mga idol. No, so ayan sa mga nakasabay, congrats agad mga lods kagabi, no, sa CPI. At tandaan nyo, meron pa mamaya, mga idol Meron pa mamaya kasi mamaya namang 8:00 ng gabi naman kasi ito na yung natapos ngayon eh. 'Di ba? So nakita nyo, puro pula. O, ano ibig sabihin niyan? Mamaya malalaman nyo ibig sabihin niyan. Mamaya naman PPI naman. Ganun din ang time. 8:30, no? Papakita nila yan and then pagdating ng 10:00, magsasalita ulit si Fed Chairman Kevin Warsh, mga lord. So punta na tayo doon. Punta na tayo doon sa issue na yon, mga lodi, no? So punta na muna tayo dito. Ayan, bakit ba nag-bullish, no? Yung CPI report kahit na nag-red. Di ba? Bakit bullish ang crypto ngayon? Dahil sa US CPI news. Anong bang dahilan? Mas mababa na inaasahan ang inflation. Na bumaba siya ng 3.5% versus 3.8% na expected. Ibig sabihin, bumabagal ang pagtaas ng presyo sa US. Bumabagal ang pagtaas ng presyo sa US. Ito ay malaking positive signal na ang Federal Reserve ay maaaring mag-cut ng interest rates. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Yung CPI, PPI, may epekto 'yan sa magiging decision nila sa pag-cut ng interest rates, no? Kung mag-rate hike sila, magpo-post sila, nakasalalay yan sa mga statistic na 'yan, no? Pero dahil nga sa nangyari kagabi, tumaas, no? Malaking positive signal na ang Federal Reserve ay maaaring mag-cut ng interest rate sa susunod na mga meeting. Kapag bumaba ang rates, mas mura ang pera, mas maraming liquidity at mas attractive ang risk assets katulad ng Bitcoin at altcoins. Malaking drop sa monthly CPI, mga idol, 0.4. Lalo na sa energy sa gasoline prices. Nagdulot ito ng immediate rally sa stocks, no? Kumbaga, down futures plus 200% points. Karaniwan sumasabay o mas malakas pa ang crypto sa ganitong risk on environment sa reaction mismo. Tumaas si Bitcoin papunta sa 64, nag-65 nga mga idol, no, area. Market sentiment shift, pagkatapos ng matinding decline ng stocks noong nakaraang buwan, itong cooler inflation ay parang relief rally. No, kumbaga nakahinga ka ng maluwag.
Traders ay nagre-reduce ng bet sa matataas na rates at pumapasok sa crypto bilang beta play o high beta play. Kapag bullish ang traditional markets plus lower rates, expectations, karaniwang nagpapalo ang crypto ng malakas, mga idol, no? Sa madaling salita, lower inflation, potential rate cuts, more money flowing in risky investment, bullish para sa crypto, pero ingat pa rin mga idol, kasi isa lang itong data point. Susunod na FOMC at iba pang economic number ang magdidikta ng next move. So, kailan ba ang susunod natin na FOMC, mga idol? Naku, wala tayo sa next week, ha. Blanco, mga lods, Ano na tayo, mga lodi? Katapusan ng July, no? July 30, 2:00 ng madaling araw, taragis yan. So, dito tayo babase, no? July 30 sa katapusan pa, mga lods, no? Ayun yung sabi dito, kaya nag-bullish, nagpumalo ang market natin, no? Nakahinga, sabi nga nila, no? So, pero nakasabay tayo diyan ngayon, sasabay naman tayo sa pag-correction. Mabilis lang naman 'to, mga idol. Actually, sa 1 hour time frame talaga ako sa RSI tumingin kanina, no? So, sabi ko, "Uy, solid yung 1 hour." So, iniisip ko, 'pag eto bumaba kahit mga sa 40 o 35, mga gano'n, magla-lock profit na ako ta's tiyempo na lang tayo sa susunod ulit. Okay, so grabe. Grabe yung nangyari, ang raming nanalo kagabi. Naku, siyempre kung may nanalo, marami rin natalo. Mga lods, ano pa ba? Kaya medyo nag-positive kasi meron pang mga sinabi si Kevin Wars nung nag-testify siya, mga idol, at medyo dovish, no, yung kanyang testify, kaya natuwa yung mga tao. Kevin Wars just held his first ever hearing as Fed chair and he came out swinging against inflation. Here is everything he said. Sabi niya, the Fed has no tolerance for elevated inflation. The Federal Reserve can and will deliver price stability, sabi niya. The Fed is willing to adjust both interest rates and its bonds holdings to manage inflation. Diyan nagsigawan yung mga tao, eh. Hindi, yung mga trader pala. The unemployment rate is low and barely changed over the past year. The June job report showed hiring slowed more than expected, but the job market is still on good shape overall. No, kumbaga positive pa rin. Ask if he would bail out crypto and stablecoins. Anong sinabi niya? Dito rin, mga lods, nagpalakpakan ng tenga ng mga traders o ng mga crypto guys. We are not in the bailout business. Full stop, sabi niya rito, pati sa crypto. We are not bailing out anybody, including crypto, mga idol, no? Hindi nila susukuan yan. Ask about the president crypto profits, he declined to answer and said he is focused on the job. Ask about insiders trading in prediction markets, he said he sent a letter to Fed employees in his first week stressing integrity and ethical conduct, sabi niya. Trump made supporting rate cuts a requirement for anyone who wanted the Fed chair job. War spent his first hearing marking clear that does not mean he will let inflation run, mga lods, no? So, pero sa tingin ko nandun pa rin yun. Pipilitin niya pa rin mag-cut ng rate kahit na basta pipilitin niya yan kasi yun yung gusto ni Trump, eh. Siyempre, papakita niya na hindi siya nakokontrol. Di ba? Hindi niyo makokontrol, pero siyempre, sa loob-loob niya, tayo na kailangan, yan ako pa rin to. Baka ayoko magka-problema kay Trump, di ba? Ganun, eh. Ito na yung sinasabi ko, mga idol. Sabi ko sa inyo, baka World War III na. Mga lods, sa ibang bansa, the ship was given a clearance to pass the Strait of Hormuz by the US without even coordinating with the IRGC. It is now in the bottom of the sea after catching fire. So, kumbaga, etong barko na to, mga lodi, nagpaalam sa US, oy, dadaan kami sa Strait of Hormuz, Pumayag yung US. Pero anong ginawa ng IRGC? Boom, pinalubog. Mga idol, for a safe passage to the strait, only the IRGC can give you clearance, hindi daw US. Mga lods. So, pinalubog yung barko na yan, kung sino man yung dumaan dyan. At grabe yung Iran ngayon, mga lods, on the go. Kumbaga, sila, on fire. Crazy footage show an Iranian drone reportedly slamming into a warehouse in Kuwait with a second fire already burning. It's part of Iran answer to blockade and night 4. Mga lods, no? So umatake yung Iran sa Kuwait, mga idol, no? Yan Kuwait yan, no? Ano pang inatake ng Iran? Hindi lang Kuwait. Iran's army claims a drone wave tonight at Jordan's
no? F-18 base, bowing no threat goes unanswered. Kumbaga, pag binantaan nyo sila, gaganti kami. Hindi pwedeng hindi kami gaganti. Sabi nga ito, Iran will not leave any threat unanswered while insisting its capabilities are for defense, not initiating war. Jordan, intercepted all ballistic missile aimed the base last night. So, inatake nila yung Kuwait, inatake nila yung Jordan. Ano pa yung inatake nila mga idol? Umatake rin sila sa Saudi. Grabe lahat na. Iran back Houthis attack Saudi Arabia for the first time in 4 years. Grabe yan, no? Mga idol, oh. Oh, the group launched missiles and drones at Aba International Airport after blaming Saudi Arabia for strikes on Yemen's Sanaa Airport. The attacks marks the first major escalation between the two sides since the 2022 ceasefire. Riyadh has not said whether it will retaliate. So, hindi pa alam ng Riyadh kung gaganti sila o hindi. Pero inatake yung kanilang airport, mga idol. No? Grabe. Lahat inaatake ng Iran. Inatake yung Kuwait, yung Jordan, tsaka yung Saudi Arabia. Tsaka syempre, pinalubog nila yung barko na pinadaan ng US. Ganun kalupit mga idol. Oh. Tapos ngayon, makikialam na daw, sasali na daw si Kim Jong-un, mga lodi. Sabi ng North Korea, mga idol North Korean leader Kim Jong-un has announced that if the US attack Iran with nuclear weapons, he will launch nuclear ballistic missiles at Tel Aviv and Washington DC. Imagine, Tel Aviv at Washington DC, mga idol, titirahin daw ng ballistic missile ni Kim Jong-un pag inatake ng nuclear weapon ng US yung Iran. O, sumagot niya yung USA. Trump has also issued an open challenge to Kim Jong-un. Sabi niya, stating that mere words won't suffice. No, kumbaga, salita mo lang 'yan eh. If he has the courage, he should step onto the battlefield. As for an attack on Iran, that will continue. Kumbaga, parang sinabi ni Trump, kung matapang ka, sumali ka. Di ba? Hindi salita ka ng salita dyan. Di bakbakan, sumali ka sa bakbakan. Yung kung inaano mo yung pag-atake namin sa Iran, tuloy-tuloy namin yan naatakihin. Ganun sabi ni Trump, no? Grabe na to mga lods. Mukhang mag-i-escalate ng madami to, mga idol, ano? Kaya nga iniisip ko, parang ang pangit ng tiyempo nitong bakbakan na to sa market. Mga idol. Siguro talagang hindi ko alam, ayoko naman. Sabi nga nila, babalik at babalik yan, mga idol. May sounds ba? Ano yan? Parang... Ano nangyari? Narinig nyo ba yung ano ko? Salita ko? Simula kanina. Simula kanina narinig nyo ba yung sinasabi ko? Yung binasa ko to. Sabi, sabi ni Trump, ano ka? Sumali ka kung huwag ka manakot. Sabi ng ganun, no? So, grabe yan, Hindi ko tuloy na ano kung kanina pa naka-play to. Bali, tatapusin ko yung news, Tapos titignan ko kung kanina pa siya naka-play. Sana hindi. Sorry mga idol, hindi ko nakita So, ito naman. Mga idol, no? Speaking of Trump, mga lodi, Trump on replacing his 20% toll for the Strait of Hormuz. Grabe, alam nyo si Trump, mga idol. Feeling niya talaga sa kanya ni Strait of Hormuz. So, hindi natin alam kung ano magiging reaction niya dito sa nangyaring pinalubog, no? Ng US, yung mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz, no? Sabi niya rito, I was called by different countries, mga lods. Marami raw tumawag sa kanya, kings, emirs, and they said, we'd love to do it a different way. Sabi niya, we'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. Sabi ni Trump, negosyante talaga si Trump Mga idol, no? So, ayun yung sinabi niya dyan. At dito naman na tayo, mga idol, no? O, punta na tayo sa crypto. Ito yung ano natin, geopolitical news natin, mga idol, na nagkaroon tayo ng malulupit na bakbakan mga nakaraang oras, no? Nakakahapon o yung mga nagdaang oras, mga idol. Medyo ano to, mga loads, no? Medyo delicate, no? Medyo delicate. So, tignan natin kung anong mangyayari sa chart, no? Ayan, no? Positive 5 na tayo. Sana tama yung ating tempo, no? Kasi nasa 1 hour time frame ako tumingin Kahit bumaba lang siya rito, lumampas lang siya ng 50. Kahit mga ano lang,
Tapyas lang tayo mga $15, $20. Puwede na 'yun, 'no? Tapos saan na tayo? Ito na, crypto na tayo mga idol, kasi yung iba siyempre dahil umangat yung market, marami nagsasabi na tapos na ang bear market, mga idol. Kasi for sure, dahil, naging, good news yung CPI, malamang good news din yung PPI mamaya, mga idol, 'no? For me lang, baka mamaya mag-spike din yun pataas. Hindi ako sure, mga idol, 'no? Pero siyempre parang ang awkward kung, pero hindi ko alam, mga lods, kasi minsan parang sa mga napagdaanan ko, kung ano yung CPI, gano'n din yung dating ng PPI, Pero ngayon malay nyo iba, mga lods. Pero sabi dito mga idol, everyone thinks the bear market is over. History says otherwise. Previous Bitcoin bear market lasted 360 to 410 days and wipe out 77% to 87%. Ayun yung kung susundan natin yung history, ganun yung nangyayari lagi. No? This cycle is still the mildest on record kasi ngayon mababa pa lang. Ang bull market kasi daw umabot ng 360 days, pinakamababa yun. Nasa 278 days pa lang tayo. So pwede pang bumaba daw yan, mga idol. If history repeats, the hardest part could still be ahead. Ayun yung sinasabi niya dito, na hindi pa siya totally na bull market, mga idol, kasi nga kulang pa, no? Kasi 410 to 360 days. Wala pa, nasa 200 pa lang tayo, mga lods. So pwede pang bumaba ng konti yan bago makarecover. Parang ganun yung gusto sabihin dito ni Crypto Rover, mga lods, no? So eto na. The XRP FOMO has arrived, but there's a catch. According to the sentiment data from sentiment data, investors are expressing serious FOMO o fear of missing out around Ripple's native token XRP, with more than 3 bullish comments for 1 bearish comment. So kumbaga kung susukatin mo, mga idol, tatlo lagi yung bullish na comment kumpara 3-1, no? Sa isang bearish na comment. Kumbaga mas lamang yung bullish, no? That said, the platform did disclaim that prices tend to do opposite of what the crowd expects. So pwedeng XRP about to tank, pwedeng bumagsak, mga idol, no? Kasi sinasabi nila nangyayari daw yung laging kontra sa majority. Mas maraming bullish. Siyempre kukontrahin niya yung bullish. So pwede daw bumagsak yung XRP. Yung sinasabi dito, pagkakaintindi ko, correct me na lang if I'm wrong. Ito na. Si Yuto, kaya yung si Yuto, ito kasi yung lagi na, parang reporter ng XRP to sa Japan, Di ba ako nakapalo sa kanya? Follow nga natin. SBI Holdings doesn't just hold the XRP. Sabi rito mga idol, na when you look more closely, you'll notice their positioning across the broader XRP Ledger ecosystem as a whole. Exposure to infrastructure, exposure to the identity layer, exposure to emerging lending primitives natively built on XRP Ledger. This isn't a single assets thesis, it's ecosystem accumulation. Yung sinabi niya rito mga lods, no? Today, Doppler just dropped the partnership with the SBI Japan for institutional finance on XRP. Siyempre, yung DNA on-chain para sa privacy. Mga idol, importante yan, mga lods, no? Japan is indeed adopting the XRP ledger in their financial system. Sure na sure tayo dyan, mga lods. At ito yung isang malupit na news ngayon, good news to. Mga idol, sa XRP, no? Kasi mismong Ripple nag-post, Ripple is proud to join the X402 Foundation as a premier member. Meron akong explanation dyan, Wala, no? Ano ba yung X402, mga idol? Ito yung AI payments to, mga lods, no? As AI agents begin to take on more of the transaction life cycle, they needed a way to pay that's as fast and reliable as way they already change data. We've been helping build that future on XRP Ledger with the tools and infrastructure developers need to enable agentic payments, including support for X402 that enables agent to transact using XRP. So, mamaya may makita nyo yung dulo nito, mga lods. Kasi magandang partnership to sa XRP. Pero si Raquel Amanda, mga lodi, mismong siya, ano kasi to
community lead, PR community lead ng Ripple, nag-post na siya ng XRP is definitely part of it. No, kumbaga sabihin niyo, baka naman nagta-transact yan ng payments pero di naman kasali XRP. O siya na mismo nagsabi, XRP is definitely part of it. Now, big confirmation from Ripple own PR and community lead si Raquel, no? Just replied to Ripple X402 Foundation announcement. As an AI agent need fast native payments, Ripple is stepping up on the XRP ledger. So, ito nga 'yon mga lods, no, yung AI payments na mabilis, no? Pero ayun, pinost din to ni Paul Baron, mga lods, no? As AI agent begin managing end-to-end transaction, yung mga AI agent kasi nga mga lodi, ngayon 1,000 times mga idol na AI agent ang magta-transact, no? Ngayon, hindi mas marami pa sa tao. Ayun talaga yung pinaka sinasabi nila na facts na mangyayari, no? End-to-end transaction autonomously, they need an ultra-fast internet native payment layer with XRP ledger speed and low fees. Developers can now build infrastructure enabling AI agents to transact anonymously using XRP and RLUSD both to get real. So ito na yon mga idol, no? Ini-explain dito ni CZ. Sabi niya, Binance founder CZ drops a bomb. AI agents will transact 1,000x more than humans. And guess what? AI is going to use crypto. Pwede ko nang palitan to kasi Bitcoin yung nag-post eh. AI is going to use XRP Ledger and XRP. Joke lang. I am all in on this. AI is set to dominate the next bull market. Ayun nga mga lods. Ayun yung sinasabi natin. Na saan sila tatakbo? Mga idol. 'Di ba? Isang naging partner na nila yung AI foundation na X402, 'di ba? So grabe 'yan mga idol. Ang tindi niyan mga lodi. Ano nang gagawin natin? At eto pa, 'di ba? Hindi lang 'yan yung good news na malupit sa XRP, eto pa. Mga lodi, ulitin ko huwag kayong bumasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coin mga lods. I'm not a financial advisor. Do your own research. Nagbabasa lang tayo ng mga news, okay? At syempre, mga balitang magandang news sa bias nating crypto. Hours to go na lang mga idol, sabi rito. Mag-aano na, no? Yung tokenization from experimentation to production. Mga idol, yung DTCC ngayon to mga lodi, June 15. Isa rin to sa baka magpataas eh, no mga idol. Ayun, no? Kaya nga sabi dito mga lods, ang lupit ng post na to mga idol. Sabi rito, hey XRP holders, don't get your hopes up too much for DTCC tonight. Kasi ngayon na to eh, mga lods eh. Actually ngayon na to. There's a lot of fake tweets right now, and as someone who is all in on XRP, we have to get some facts straight here. Kasi siguro naka-all in din siya sa XRP. Sabi niya, I want to be wrong. I pray I'm wrong and we gigasend to 3 digits this week. 3 digits, mga idol. Sandaan agad yan $100 agad. But there's some important things we have to talk about. Ayan. My page, sabi niya, focus lang siya sa truth first, no? It is confirmed Ripple is working with the DTCC, but there has been no official public confirmation on XRP working directly with the DTCC. Maybe it is a private for some unknown reason, or Ripple can indirectly get involved somehow. DTCC launch tonight is the first initial limited production trades for real-world assets o RWAs, and the full rollout won't start until October 2026. So ngayon yung pinaka-first, no? Parang beta o di ko alam eh, parang ganun. Ripple Prime gain access to DTCC's clearing rails and they can link tokenized securities with XRP Ledger liquidity. It is currently kanina to nang pag-post niya, less than 2 hours, the DTCC will officially start tokenization with RWAs. The DTCC proceeds 4.7 quadrillion in transaction in 2025. XRP just need to get a portion of that and our lives will change exponentially. It's only a matter of time. Let's pray. Ayun yung sinabi niya rito. So,
Ewan ko, sobrang excited niya. Ako rin naman, excited naman tayo mga lods, no? Kaya lang, syempre, mahirap kasi yung sobrang excited. Mas maganda yung nandiyan na, doon tayo mag-celebrate, no? Sabi nga ng mga teacher, to withdraw is to believe. Mga ganyan, yan, to withdraw is to believe, no? Yung mga bonus. Pag sinabi may bonus, wala yan, papasahin ka lang yan, to withdraw is to believe. Ganun yung narinig ko sa boss ko eh. Oh, ayan So, dapat makita na natin muna bago tayo mag-celebrate, okay? So, ayun sa DTCC, mga idol, isa sa mga big time to na maging partner ng XRP. Ano pa yung isa? Siyempre, yung SWIFT. Ngayon, eto pinost to ni Kenny Nguyen. Sabi niya rito, just let the naysayers and XRP haters guessing. Kasi nga, sinasabi nila na hindi naman gagamitin ng SWIFT yung XRP, Ripple, o kung ano-ano. Pero mga Lodi, pinakita niya tong document na to. Tinanong ko ngayon si Grok, sabi ko, totoo ba tong screenshot na to? Sabi niya ni Grok, oo, totoo ang screenshot sa pangunahing puntos nito. So, ibig sabihin, Ripple Treasury is a part of the SWIFT Certified Partner Program. And we are proud to offer global bank connectivity and hosting options for SWIFT's Alliance Lite 2 platform. We have to also partner to offer SWIFT data or IBAN and ABA looks up directly from within Ripple's treasury workflow. So, partner na ng SWIFT talaga ang Ripple. So, ayun yung sinasabi rito, no? Ang mga key claims ay accurate batay sa actual na mechanics at development ng Ripple integrates with SWIFT. Hindi fully replaces, no? Ayan. Tama ito. Ripple and XRP ay nakikipag-ugnayan sa traditional na sistema tulad ng SWIFT sa halip na direktang palitan ito sa 2026. May integration via partner tulad ng Tunes na nagbibigay ng optional access sa Ripple's liquidity product. So, in layman's term, mga idol, talagang partner na ng Ripple yung SWIFT, pati yung DTCC, mga lord. So, kayo na ang humusga niyan. Kung sa tingin nyo, goods ba na bumili ng XRP, mag-hold ng XRP dahil sa mga balita na to. No, hindi ko sinasabi bumili kayo mga idol Sabi ko nga, 'di ba, do your own research. I'm not a financial advisor. Okay, so ayan ang malulupit na news natin. Aabangan natin kung ano mangyayari, lalo na mamaya. So mamaya hindi naman ako aalis kasi kagabi umalis ako eh. Hindi tayo masyadong pero nakasabay pa rin ako. Ang galing nga habang nagli-bilyar ako eh. Sakto yung aking position eh. Pero talo ako sa bilyar, panalo naman ako sa trade. Balance lang talaga. Binalance lang mga idol, no? So ayun. Punta na tayo, ay ano na tayo, no? Out na tayo. Ano ba yan? Magpapaalam na ako eh. So, ayun yung mga news natin ngayong araw o ngayong hapon ng Miyerkules. Mamaya kita-kits tayo gabi ulit. Mga idol, basa tayo comment, okay? So, huwag nyo kalimutang i-like ang video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, check nyo yung mga link sa baba ng description, okay? Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's link in description. And also, I forgot what to say, but peace.